Pinakamalaking pag-atake ng United States of America sa Iran. Ayon kay President Donald Trump, ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay ang pinakamalaki buhat ng World War II. Pero ang tanong, ano ang nagpapigil kay President Donald Trump kung bakit niya ito kinansila? Mismong si President Donald Trump din ang nagsabi ng mga dahilan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 4, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita na naman ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa gulo na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na mismong ang presidente ng Amerika na si President Donald Trump ang nagsabi na nauubos na ang kanyang pasensya sa Iran. Sabagat maraming pagkakataon na ang Iran ay nagpadala ng mensahe sa maraming mga bansa at nais iparating ito kay President Donald Trump at ang nilalaman ng mga mensaheng ito humihingi ang Iran ng ceasefire. At si President Donald Trump naman ay naniniwala, pinagbibigyan ito at siya naman ang kanyang inuulat o nagbibigay siya ng pahayag tungkol sa mga pahayag ng Iran. Sinabi ni President Donald Trump na pumayag na daw ang Iran na bubuksan na ang Strait of Hormuz at mismong ang Iran ang humihingi ng ceasefire. Pero matapos ang mga pahayag ni President Donald Trump ay naglalabas ng pahayag ang Iran at sinasabing isang napakalaking kasinungalingan ang pinapahayag ni President Donald Trump. Wala daw negosasyon ang Iran na tulad ng mga pahayag ni Trump. Kumbaga, sarado pa rin ang Strait of Hormuz at pangalawa, nais nila na mapagpatuloy ang kanilang digmaan sabagat hindi nga sila humihingi ng ceasefire. Malaking issue kasi yan mga kaibigan para kay President Donald Trump dahil sa mga pahayag ng Iran parang lumalabas na nagsisinungaling itong si Trump at pangalawa, parang lumalabas na si Trump ang umaatras. Alam naman natin mga kaibigan na itong si Trump ay medyo may kataasan din ang kanyang ego. Hindi niya ito pinababayaan at ayon kay President Donald Trump, last chance na lang ang kanyang ibibigay sa Iran. Ito mga kaibigan talagang nakakabahala ang mga pahayag na binitawan ni President Donald Trump sa kanyang sinabing last chance na lang ang kanyang ibibigay sa Iran. Sinabi niya yan matapos makapaghanda ang napakaraming puwersa ng United States of America at magsasagawa na sana ng pag-atake sa Iran. At ang naturang pag-atake ayon mismo kay Trump ay pinakamalaking pag-atake buhat ng pangalawang digmaang pandaigdig. Ayan ay kinumpirma mismo ng Independent. Ayon dito, Trump says canceled Iran attack would have been biggest since World War II. Ayan mga kaibigan, so napakalaki ng pag-ataking ito. Kung sasabihin nating malaki ang ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza, malaki ang mga pag-atake ng Russia doon sa Ukraine, ay pinapalabas ni Trump na mas malaki ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran at lubha itong delikado para sa Iran sapagat ngayon hindi naman natin maikakaila na hirap-hirap ngayon ang Iran sa kanilang ekonomiya. Hindi na sila makabangon-bangon dahil sa mga sanctions na ipinataw ng Amerika at maliban pa riyan, malaki ang pagkawasak sa bansang Iran sa joint strike na isinagawa ng Israel at ng Amerika. Pinapalabas din ni President Donald Trump na yan ang dahilan kung bakit ang Iran ay desperadong magpadala ng mga mensahe sa iba't ibang bansa upang i-relay naman sa kanya ang kanilang kagustuhan. Ngayon, bakit naman iniurong ni President Donald Trump ang napipintusan ng malaking pag-atake sa Iran? Nilinaw ni Trump na ang kanyang pagkansila ay hindi dahil sa Iran sabagat ang Iran daw ay sinungaling at hindi tumutupad sa kanilang usapan. Ang dahilan kung bakit kinansila niya ang kanyang pag-atake, ito raw ay dahil sa pakiusap ng maraming bansa
sa Middle East gaya ng Bahrain, UAE, Qatar at iba pa sapagkat naniniwala ang maraming mga bansa sa Middle East na posible pang makamit ng Amerika at ng Iran ang ceasefire o pangmatagalang kapayapaan na hindi na kinakailangang magkaroon pa ng giyera. Can you imagine mga kaibigan, ang mga bansa na pumipigil kay President Donald Trump na atakihin ang Iran ay pinakinggan ni Trump. Kung ating papansinin ng mabuti mga kaibigan, mahaba rin ang pasensya ng mga bansa na nasa Middle East sabagat ang mga bansang ating nabanggit ay nakaranas ng mga pag-atake ng Iran. Sa halip na sila ay gumawa ng paraan upang ang Iran ay madurog sabagat nakaranas nga sila ng mga pag-atake, pinigilan pa si Trump na huwag itong atakehin at idaan na lamang sa pakikipag-usap. Marahil ang tinitingnan ng mga bansa sa Middle East na kapag tinira ni President Donald Trump ang Iran ng napakalaking pag-atake at sumali na rin ang Israel sa pag-ataking ito, ramdam ng maraming bansa sa Middle East na ang apektado ay hindi lang ang Iran, hindi lang ang Israel, kundi maging ang Middle East dahil magiging target din sila ng Iran. Maliban pa riyan, iniisip din siguro ng maraming mga bansa sa Middle East ang epekto nito. Anong epekto ang ating pinag-uusapan? Yung inflation. Sapagat kapag nangyari yan, siguradong tataas ng tataas ang presyo ng krudo at gasolina. Hindi na madadaanan ng Strait of Hormuz maging ang Bab al-Mandeb. Isa sa mga magiging apektado dyan mga kaibigan ay tayo na narito sa Pilipinas. Ngayon nga mga kaibigan na hindi pa nagsagawa ng napakalaking pag-atake si Trump sa Iran, ramdam na natin ang epekto nito. Noong nakaraang linggo lang mga kaibigan, marahil ay ramdam mo rin yan na talagang napakataas ng pagsipa ng presyo ng krudo at gasolina. Mabuti nga kagabi, may rollback pero iilan lamang. Mas malaki pa ang pagtaas kaysa sa rollback. Can you imagine mga kaibigan, kapag nagtaas, 2 digits talaga. At kapag nag-rollback naman, sentabo lang ang ibababa. At kung hindi naman sentabo, siguradong hindi mapapantayan ng rollback ang pagtaas. So, imagine mga kaibigan, kung gawin na ni President Donald Trump ang kanyang sinasabing napakalaking pag-atake buhat ng World War II, ano na ang mangyayari? Kung ikaw ang tatanungin mga kaibigan, itutuloy kaya ni Trump ang kanyang sinasabing napakalaking pag-atake o ito ay isang pananakot lamang? Iba pang tanong, kailangan ba talagang gawin ni Trump ang napakalaking pag-atake o hayaan na lang ang Iran? Ipaalam ang inyong mga komento at opinion dyan sa comment section. So mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe kung sakaling na-inform kita at gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka pa lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, kaunti lang mga kaibigan, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So hanggang dito na lamang muna ang video ito mga kaibigan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!